Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binigyan tayo ng ganap na relihiyon. Purihin natin si Allah at binigyan tayo ng relihiyon na kumpleto at ganap. Ang sabi sa Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ang sabi ni Allah, sa araw na ito ay ginawa kong kumpleto. Akmaltu lakum dinakum. Ginawang kumpleto ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating din. At ibinuhos niya ang kanyang ni'mah. At pinili niya ang Islam bilang ating relihiyon. Kaya't wala nang hahanapin ang isang mananampalataya upang matamo niya ang kaligtasan dito sa dunya at tagumpay sa kabilang buhay. Lahat ng uri ng pamumuhay ay ginawang ganap sa Islam. Binigay lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang mga panuntunan sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na natin kailangan magdagdag o magbawas sa uri ng pamumuhay na ito. At purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayo ng gabay. Binigyan tayo ng Quran at binigyan tayo ng sunnah, pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa panahong ito, ay meron na namang isang pagdiriwang ng mga hindi Muslim na kasamaang palad ay maraming mga Muslim sa buong mundo ay nakikipagdiwang dito. Na inaakala nila na ito ay isang pagkaraniwang pagsasaya lamang. Ito ay ang tinatawag na Valentine's Day na pinagdiriwang ng halos ng lahat ng tao sa mundo at nagtuturo sila ng isang uri o isang klase ng pag-ibig. Nakasamaang palad ay maraming mga Muslim ang nakikilahok dito. At inaakala natin na ito'y isang pagdiriwang lang, pagmamahal. Ngunit kung aalamin natin ang pinanggalingan nito, tulad ng Kapaskuhan, tulad ng Bagong Taon, at ilang pang mga pinagdiriwang ng mga hindi mananampalataya, ay ang pinag-ugatan nito ay syirku billah. Pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Valentine's Day, bago pa man ito'y pagdiwang, ay pinagdiriwang ito ng mga Romanong pagano sa pangalang Lupercalia. Isang araw ng pagdiriwang nila na tinatawag nilang Lupercalia. Dito, ang mga kabinataan ay nag-aalay ng kambing o aso. Nagkakatay sila upang ialay sa kanilang Diyos-Diyusan at pagkatapos ay kukunin nila ang balat nito at maglalakad sila sa kabayanan at iwawasik nila sa mga kababaihan ang balat ng hayop na kinatay na ito. Upang ang mga kababaihan daw anya ay maging fertile o magkaroon ng maraming anak at mapili ng mga kalalakihan kung sino ang kanilang mapapangasawa. Mga kabataang kalalakihang pagano na nag-aalay sa Diyos-Diyusan nila. At ginagawa nila to every February 15 nung panahon ng paganong Romano. At nang dumating ang pananakop ng Kristiyano, ay ninais nilang pagsamahin ang pagdiriwang na ito. Pinagbawal ng Kristyanismo ang pagdiriwang nang sa gayon na hindi magalit ang mga tao, pinalitan nila ng isa pang pagdiriwang. Ito naman yung
pagdiriwang sa pagkakakilala sa tinatawag na Saint Valentin. Isang santo na nung panahon ng Romano, nang sila ay nasa kalagitnaan ng pagdirigma o digmaan, ay ipinagbawal ng emperador ang pag-aasawa ng mga binata. Pinagbawal. Sapagkat sinabi ng emperador na mas magaling ang mga sundalo kung wala silang inaalalang asawa at pamilya. Kaya sa kasagsaran ng digmaan, ipinagbawal ang pag-aasawa sa mga sundalong Romano. At tumindig itong pari na ito na kinikilala nilang Saint Valentin na siya yung sikretong nagkakasal. Sa mga sundalo na nais mag-asawa, sikreto niya itong ikinakasal. Kahit walang consent ng magulang, kahit na ayaw ng pamunuan, sapagkat sila'y nasa kalagitnaan ng digmaan, ay ikinakasal ng pari na ito ang mga magkakasintahan hanggat siya ay nahuli at siya ay naparusahan. At nang siya ay naparusahan, kinilala siya ng simbahang Katoliko bilang santo. Pero di kalaunan ay napag-alaman na ang kwentong ito ay gawa-gawa lang. Kaya binawi ng Katoliko ang pagdeklara bilang santo dito kay Saint Valentin, ngunit nagpatuloy ang pagdiriwang ng mga Kristiyanong at mga pagano na inalis nila ang kanilang dating pagdiriwang at pinalitan nila ngayon ng pagdiriwang ng Valentine's Day. Na ngayon ay pinagdiriwang ng makabagong Kristiyano ang tinatawag na Valentine's Day upang magpakilala ng isang konsepto ng pag-iibigan na malaki ang taliwas sa pananampalatayang Islam. Lalong-lalo na, pinakamalaking nagdiriwang ng Valentine sa mundo ay ang mga magkakasintahan. At alam natin na itong gantong relasyon ay pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Kailangan nating malaman na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'ashira syabab, wa man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o mga kabataan, ito'y tagabili ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man daw anya ang may kakayanan sa inyo ng ba'a, yung mga gastusin para mag-asawa, falyatazawwaj. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-asawa na kayo. Ito ang tamang paraan na tinuro sa atin ng Islam. Pero sa konsepto ng Valentine's na pinakikilala ng ating panahon ngayon, ay pinapayagang kahit hindi mag-asawa, basta magkaroon kayo ng romantikong relasyon, ito ang kanilang ipinopromote sa panahong ito. Kaya nga naman maraming mga kaso ng zina na nakakalungkot, nakakatakot, na baka isang araw, isa na sa mga anak nating babae o kapatid natin na babae ang nabibiktima ng mga ganitong uri ng pagdiriwang. Na inaakala natin na masaya, maraming mga nakasabit na puso, nagbibigay ng tsokolate, nagbibigay ng card, pero hindi natin alam, baka isa na sa mga kapatid natin, anak natin, ang nabibiktima at dinadala sa mga lugar na kung saan ay sila ay nasasamantala. At iniisip na ito'y pagmamahal. Samantalang ang utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang tamang uri ng pagmamahal, ang tamang romantiko, sabi sa mga kabataan, wa man istata'a minkumul ba'a, pagkaya nyo na, mag-asawa kayo. Yan ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuz zina, at huwag niyong lalapitan. Hindi sinabi ni Allah na huwag kayo magzina. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu, huwag niyong lalapitan. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na mapupunta sa zina. At etong nandito sa araw ng Valentine's ay lahat ng mga bagay na magpapalapit sa zina ay nandito sa panahong ito. Wa iyadan billah.
Maaring ang mga kalalakihan ay natutuwa dahil isa itong pagkakataon. Iniisip na ito'y maromantiko at maganda. Pero sa mga kababaihan, maaring kapatid mo, maaring anak mo, ito ba'y maromantiko? Wa iyadan billah. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinagpauna natin, sinabi natin na ang Islam ay kumpletong relihiyon. Binigay sa atin ang lahat ng pamamaraan para tayo ay maging matiwasay ang ating pamumuhay na hindi natin kailangan makiuso, makisabay sa mga pagdiriwang na meron ng mga hindi mananampalataya. At nakakalungkot na ito'y nagaganap kahit sa mga Muslim. Ina-Arabic lang nila, Idul Hub, pwede na. Pati mga mag-aasawa, halal naman daw dahil mag-asawa. Pero ang utos sa atin ng Islam ay maging mabuti ka sa iyong asawa. Sa lahat ng panahon, ahsanukum, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamainam sa inyo ay ang pinakamainam fi ahliha, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Sa ganitong paraan, ang lalaki ay mang-aabuso, pero sa araw ng Valentine's, ay bibilihan niya lang ng regalo ang asawa niya, pwede na. Samantalang ang utos sa atin sa Islam ay ginagawa ang paggalang, pagrespeto sa ating mga asawa ng tuloy-tuloy. Oo, nagkakaroon ng pag-aaway, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng maraming ikinahaharap. Kaya nga inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala o ipinaliwanag sa atin ang kahulugan ng pag-ibig sa Islam. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga tanda, wa min ayatihi, ay nilikha tayong magkakapareho o meron tayong mga asawa. Litaskunu ilaiha, nang sa gayon ay makahanap tayo. Sinasabihan ni Allah ang mga kalalakihan, nang sa gayon makahanap kayo ng sakina, makahanap kayo ng kapanatagan sa inyong mga puso. Sapagkat ang isang lalaki kapag siya'y nagkakaroon ng asawa, ay napapanatag ang kanyang puso. Kapag tama ang pamamaraan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, at nilagyan ko kayo ng mawadda at rahma. Ito ang definition ng pagmamahal sa Islam. At nilagyan ko ng mawadda, ang mawadda, ito yung compassion, ito yung affection o yung tinatawag na infatuation o pagmamahal na naa-attract ka sa iyong asawa. Pero sabi sa kabila ng aya, mawaddatan wa rahma, at nilagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng rahma. Ano yung rahma? Awa, pero mahaba ang kahulugan nito at malawak ang kahulugan ng rahma. Ang rahma ay nandyan ang companionship, nandyan ang tinatawag na pagiging saber, masabar ng bawat isa, lalaki at babae, na kahit na makita mo ang masamang ugali ng iyong asawa, ay nagsasabar ka dahil nandun yung rahma, sapagkat sa haba ng inyong pagsasama, maaring lumalabas ang mga ugali na hindi maganda at walang perpekto. Pero dahil nandun ang mawadda at rahma, ay magkakaroon kayo ng mas mahabang pasensya sa pagitan nyo. Na paggising natin na ang ating mga asawa ay hindi na tulad ng singganda nung siya'y ating napangasawa, na siya'y bagong gising at walang pag-aayos, ay hindi magbabago ang ating pagtingin sa kanya, sapagkat ang utos sa Islam, waja'alna bainakum mawaddatan wa rahma, sapagkat nilagyan namin kayo ng mawadda, oo, meron kang affection, meron kang infatuation, warahma, at meron kang compassion, na kahit na sa mga bagay na negatibo, ay mamahalin mo pa rin siya. Iyan ang pagmamahal na iniutos sa atin ng Islam. Iyan ang pagmamahal na nasa Quran. Hindi yung magtutukoy tayo ng araw,
Bibilihan natin ng regalo ng tsokolate, ng mamahaling kainan, mapupulang damit, puso, at pagkatapos ng buong taon ay wala na. Hindi ganito ang utos ng Islam. Bagkus ito'y taliwas sa mga pinag-uutos sa atin o taliwas sa mga pamamaraan ng buhay na itinuro sa atin ng ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, maging maingat tayo. Huwag tayong magpadala. Maging maingat tayo at lagi nating iisipin na ang Islam ay ganap at kumpleto. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Huwag tayo magpapadala sa mga palamuti ng araw na ito. Lalo na sa mga kapatid nating mga kababaihan, mga kamusliman, mga muslima. Huwag tayo padadala sa mga kalalakihan na kahit na pareho kayong Muslim. Ang tamang paraan ng pag-ibig na itinuturo sa atin sa Islam ay kapag handang pumunta ng lalaki sa wali, sa ama, magulang ng babae. Yun ang pinakamainam, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalong pasikreto o mga connection sa social media na hindi nalalaman ng ating mga mahram. Lahat ng ito ay mapupunta sa kasalanan. Wala taqrabuz zina. At huwag natin hahayaan na tayo'y mapapalapit na zina. Wa iyadan billah. Wallahi al-azim. Ito ang isa sa ginagamit na syaitan para tuksohin ang bawat isa. Ang relasyon ng babae at lalaki at zina. Wala ditong exemption. Kaya wa iyadan billah. Kahit na mga ustad, kahit na mga da'iya, mga ulama, mga negosyante, mga guro, ay nabibiktima ni syaitan sa ganito. Kaya lagi tayo magpakupkup kay Allah. Kung nagkakasala tayo, magtatawba tayo. Pero ang pinakamainam sa lahat na kapag tayo ay interesado sa isang kapatid na babae, ay kausapin ng kanyang wali. Ito ang pinakamainam sa lahat. Pangalawa, huwag tayo magpapadala sa palamuti ng araw ng Idul Hub o tinatawag na Valentine's Day. Hindi ito panahon para sabihin natin ipamalas ang pagmamahal. May mga babae magtatampo kapag hindi mo nabigyan ng regalo sa araw na ito, sapagkat ito'y iniisip nila na kailangan silang mabigyan ng espesyal na atensyon. Wallahi al-azim, ito ay impluwensya ng mga hindi mananampalataya sa atin. Hanggat ang asawa natin, ang lalaki, ay nakapagpo-provide, ang lalaki ay nakatutugon sa kanyang obligasyon kay Allah, nagsasala, nagpo-provide sa kanyang pamilya, nabibigay ang mga hak, kahit na may mga pinagdadaanan, ito ang pinakatama. Hindi yun sa araw ng Valentine's ay hihingi tayo o magtatampo ang mga sister, mga kababaihan sapagkat hindi sila na bigyan ng regalo. At ito'y tashabbu bil kuffar kapag ito'y ginawa natin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Sino man ang gumaya sa mga kuffar ay kabilang dito ang taong ito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga magulang at mga kapatid, ang mga araw na ganito ay ginagawang propaganda para kahit ang mga Muslim ay maimpluwensyahan ng ating mga kabataan. Kahit na paminsan ng ating mga magulang na dapat na sila ang naggagabay, minsan sila pa ang nagiging pasimuno. Kaya't naway ang khutba ng mga ganito, mga pagpapaalala na ganito, ay bigyan natin ng seryosong atensyon.
at nawa ay maintindihan natin na ang ganitong mga uri ng gawain ay maaring maglabas sa atin o maaring maglagay sa ating pananampalataya sa panganib. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, imbis na gugulin natin ang ating oras para paghandaan ito o ipagdiwang ito, ngayon ay nalalapit ang buwan ng Ramadan. Mas mainam na ito ang ating paggugulan ng panahon at paghandaan. Imbis na pagdiwang at makisali o makilahok sa Valentine's Day, ay simulan natin magtauba sa ating mga nagawang kasalanan. Simulan natin magbalik loob kay Allah na maaring noong mga nakaraang taon ay naging biktima tayo nito o na-impluwensyahan tayo ng mga pagdiriwang na ito, ay panahon na ngayon na tayo magtauba kay Allah subhanahu